Secretary Llamas. Puntahan natin yung mga previews. Ito na, Ma'am Sat. Attorney Enzo, ano ang nangyayari kay Zaldico? Made-deport ba to? Kaya, tingnan natin. Made-deport ba? Need extra budget? Wait lang. Okay, here we go. Made-deport ba itong si Harry Roque? Pakinggan natin yung version ni Attorney Enzo Recto, Mabsat. Okay, here we go. Pasok, Attorney. All good. Akin sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga kakabsat. May totoo dito sa Puntong Diretso Tayo. Punto Diretso. Ang tanong na ngayon, so ano nang mangyayari kay kay Zaldico? Ma-deport kaya siya? O yan yung malaking tanong. Tapos kung mag-apply kaya siya ng political asylum tulad ng ina-advise ni Harry Roque, mga DDS, ano kaya ito? Mapagbigyan kaya siya? Mga kabunyog, mga kababayan, ang problema kasi dito syempre, si Zaldico, syempre mayaman yan, maraming pera yan. Gagamitin yan ang lahat ng legal na remedyo niya para hindi siya mapabalik sa Pilipinas. Maliban na lang kung nagbago na ng stand si Zaldico. Parang pagod na rin siya, gusto niya na rin makauwi sa Pilipinas, kahit na makulong siya, harapin niya na lang, ayaw niya na nang nagtatago. Pagka ganon, ibig sabihin, hindi na siya lalaban. Hindi niya nakikwestiyonin ang deportation niya. Pagka ganyan, maganda. Kasi ibig sabihin, tanggap niya na. Tanggap niya na. No? Kumbaga, tanggap niya na siya, na Deport. tanggap niya na ang nangyari sa kanya, pagod na rin siyang katatago, ayaw niya nang maging fugitive. Sana ganon. Pagka ganon ang ginawa niya, mapapadali na ang pag-deport sa kanya sa Pilipinas. Kasi ibig sabihin, sa part ng Czech authorities, wala nang oposisyon si Zaldico na i-deport. I-deport. Pero, syempre, kung talagang ang stand pa rin ni Zaldico ay ilalaban niya na wag siyang ma-deport pabalik ng Pilipinas, mag-hire siya ng mga lawyers. Kukuha siya ng mga batikang lawyers doon. Kahit gumastos siya ng malaki. Ganyan yung gagawin niya. Pagka ganyan, medyo mapapatagal tayo. Kasi syempre, katulad yung ginawa ni Tevez sa Timor-Leste, di ba? Kumbaga, nagbaya din si Tevez ng mga mamahal na abogado. Yung kay Tevez doon, inabail niya yung dati yatang Minister of Justice ng Timor-Leste yon. O kaya kung gawin yan ni Zaldico, medyo matatagalan tayo. Kaya nga nang tinanong si Secretary of Interior and Local Government Jun B. Crimulya, mga gaano katagal bago mapabalik si Zaldico? Mga 1 week daw to 3 weeks. Pinakamabilis na daw 1 week. Kung matagal naman 3 weeks. Ngayon mga kabunyog, pwede ba siyang mag-apply ng political asylum? Yung ina-advise ni Harry Roque. Kasi yun ang advice ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, kung may nanunood dito na may kontak kay Zaldico, pakipaabot. Pareho kaming politically persecuted. Wow! Mga kabunyog, sabi ni Harry Roque, pakipaabot kay Zaldico. Dahil pareho kaming politically persecuted, mag-apply din siya ng political asylum. Yan. Katulad daw ni Harry Roque. Sabi ni ngayon ang tanong, pwede ba siyang mag-apply ng political asylum? Nakita naman natin yung nangyari kay Harry Roque. Ang rule sa European Union, ang mag-a-apply ka ng political asylum doon sa bansa na una kang pumasok. Kumbaga, mag-a-apply ka ng political asylum sa bansa na una kang pumasok or yung nag-issue ng visa mo. Sa case ni Harry Roque, nag-apply siya sa The Netherlands. Hindi siya pinagbigyan kasi nga hindi naman siya sa The Netherlands nag-unang pumasok. Kaya ang ginawa sa kanya ng The Netherlands, pinasa siya sa Austria. Kaya ngayon nasa Austria si Harry Roque. Nasa Austria siya.
kasi doon siya unang pumasok. Ay sa case ni Saldico, kung hindi naman siya sa Czech Republic unang pumasok, hindi siya pwedeng mag-apply ng visa ay ng political asylum sa Czech Republic. Yan yung ano dyan, mga kabunyog. Kaya problemado yan. Hindi naman siya unang pumasok sa Czech Republic. Bakit? Doon ba siya unang pumasok sa Czech Republic, itong si Saldico? Mukhang hindi. Mukhang bumisita lang yan, nagbabiyahe, parang nagbabakasyon sa Europe, patawid-tawid. O kaya lang doon siya na-aresto ngayon. So, hindi siya pwedeng mag-apply sa Czech Republic. Ngayon, paano mapapabilis na mapabalik si Saldico sa Pilipinas? Ang pwedeng i-invoke ng Pilipinas dyan, mayroon tayong tinatawag na United Nations Convention, ito mga kabunyog, United Nations Convention, ang Czech Republic ay signatory din dito. United Nations Convention Against Corruption, UNCAC, yung UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. Signatory dyan ang Czech Republic, signatory din ang Pilipinas. So pwedeng i-invoke yan ng ating gobyerno. Kaya dapat magpadala na ng top level na team o officials ang Pilipinas doon sa Czech Republic para makinegotiate na. Ang pwedeng i-invoke na dyan, yun na nga, United Nations Convention Against Corruption. Kumbaga, pumirma dyan ang Czech Republic, pumirma dyan ang Pilipinas. Na kapag may mga ganyang kaso, magkakatulungan ang mga bansang nakapirma dyan sa convention na yan, na kapag magpo-prosecute, prosecution, intelligence gathering, pag-arrest, pagpanagot, magtutulungan ang mga bansa na nakapirma doon sa United Nations Convention Against Corruption. Malinaw naman ito, ang kaso naman ni Saldico, hindi naman political persecution eh. The epic online action game War Thunder lets you dive into massive battles and experience the full... Sa mga bagong pasok, shout out Ma'am Trixie Villa. At saka sa mga silent viewers dyan, baka naman, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. Salamat! Ang kaso ni Saldico ay hindi tulad nila Juma Sison. Sila Juma Sison, komunista yan. So malinaw yan, political persecution yan. Kaya napagbigyan yan ng political asylum. Yung mga miyembro ng Communist Party galing Pilipinas na pumunta ng Europe, nag-a-apply sila political asylum. Yon, malinaw yon, political persecutions yon. Dahil sa kanilang political belief, komunista sila eh. Pero ito, hindi naman, ano naman ang political persecution kay Saldico at saka kay Roque? Si Roque kaya tumakas sa Pilipinas dahil sa qualified human trafficking. Nadadagdagan pa ngayon ng land grabbing. Ito namang si Saldico, corruption. Nakapirma ang Czech Republic at ang Pilipinas sa United Nations Convention Against Corruption. So pwedeng i-invoke ng Pilipinas yun para makumbinsi ang Czech authorities na i-deport na sa Pilipinas yan. Kasi may kaso yan ng korupsyon. Matindi ang kaso niyan sa korupsyon. Central ang na figure yan sa korupsyon sa Pilipinas. Sana maunawaan yan ng Czech Republic, mga kabunyog. Sana maunawaan ng Czech Republic na napaka-importanting may deport yan sa Pilipinas kasi matindi ang nalalaman yan at ang pananagutan yan sa kaso ng korupsyon sa Pilipinas. Signatory naman ang Czech Republic sa United Nations Convention Against Corruption. So, yan yung pwedeng i-invoke ng Pilipinas. Anyway, ipagdasal lang natin na sana ang Czech Republic ay suportahan naman ang kahilingan ng Pilipinas na i-deport na yan. Kasi malaki ang pananagutan yan sa korupsyon sa Pilipinas. Nakapirma naman ang Czech Republic sa United Nations Convention Against Corruption eh. Ang ibig sabihin dun, magtutulungan ang mga bansa eh. Yan mga kabunyog. Kaya anyway, abangan natin, sana makapabalik na sa Pilipinas kaagad-agad itong si Saldico. Ang ayaw lang naman yatang makabalik sa Pilipinas si Saldico,
itong mga DDS eh. Kaya hindi nga natin maintindihan itong mga DDS. Ang labo nila. Akala ko ba managot ang lahat ng sangkot? Akala ko ba anti-corruption sila? Yun nga naratibo nila, attorney. Sinasabi nila, hindi daw na-aresto itong si Zaldico. Ngayon, sinasabi daw ni BBM daw na inaresto daw siya ng Philippine government. Nakamote, may sinabi ba si BBM na gano'n? Puro fake news talaga sila eh. Diyos ko, Lord Rudy. And yet, parang hindi sila natutuwa na naaresto si Zaldico eh. Ha? In denial sila eh. Ha? Mga kabunyog, ayaw nila. Sabi nila, fake news daw. Fake news daw na naaresto si Zaldico. Tama. Anyway, abangan natin ang mga susunod na developments dito. Ano man ang developments dito, ibabalita ko sa inyo. Okay? Okay. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. Ayan, mabsat, no? Diyos ko, Lord. Kayo mga garapata, paano ba yan? Malapit-lapit na ang pagde-deport ni Zaldico, Diyos ko, Lord. At yung plano ni Harry Roque na bigyan siya ng advice na mag-asylum, malabo. Diyos ko, Lord. Shout out again, Ma'am Trixie Villa, Jenny Ramos, shout out. Excited na akong makita ang totoong mukha ni Ko. Parehas na pinalalabas nilang video noon. Yun na, dapat payat na payat, no? Kung hindi, scripted talaga, Diyos ko, Lord. Naka po. Siya, countdown na rin tayo, Mabsat. Again, maraming salamat po sa mga bagong pasok. Huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabsat. Next topic tayo. Here we go.